Sama po natin si kaibigan natin Dwinding Linyo dito guys, no? China umamin na po dahil sa virus po na kumalat po sa kanila ngayon. Na ito po ay napakadelikado pag ito ay bigyan po ng simpatiya sa mga bansa. Ay magiging lockdown at magiging pandemya naman ito na mangyari sa atin. Ito po ang mga babala na gagawin po ng ating kaibigan ngayon na ipapaabot sa lahat na tayo ay dapat po ay mag-ingat. Lalo na yung mga taga China ay sobrang mga traidor, no kaibigan? Oo nga, umamin na po sila. Tama po kayo. Tama ang inyong ipinapaabot dito sa mga tao na yung virus na nangyari po doon sa China ay totoo. No, totoo, maraming tinatamaan. Ngunit hindi lang masyadong napag-usapan ng maayos, no? At hindi po maganda po yung arrangement na tulad po noong pandemya. Kasi noong pandemya nangyari, lahat po ng mga bansa ay nagsang-ayon na ito yung palabas natin dahil po ay delikado po. Totoo po yung mga sakit guys, delikado, no? Lalo na pag wala tayong mga kaalam-alam kung paano natin gamutin, no? Kaibigan, ano po ang inyong ipapaabot po sa mga tao ngayon na clear naman yun ni, na dili yun ni fake news ang nahitabo karon diya sa China, na tinuod yun ning virus nga nahitabo. Unsa man ang ato ang mapaabot karon sa mga tao na diri sa ato ang Pilipinas. Nako po, nakakatakot ito. Guys, sabi ng ating kaibigan, yung pag-amin po ng taga China na yung virus na yan ay totoo, na tulad po sa nangyayari po noon sa kanila noon nang nag-virus na COVID-19. Ang nakita ng ating kaibigan ngayon ay sana ipagdasal po natin na hindi po tayo makasagupa na tulad po na sasagupa natin noon nung nag-lockdown, yung pandemya. Kasi po mahirap po talaga pag ito ang problema dito, pag sumang-ayon po yung USA. Oo, yun po ang pinakamalaking bansa din guys, no? Pag ito ang mukubit dire na magbigay simpatiya po doon sa ipinapaabot ng China, lockdown yun tanin nyo ani. Dagan madamay. May posibilidad ba kaibigan na makapasok po yung virus na yan dito na pwede bang matulad po noon na sobrang istrikto na di tayo pwedeng makalabas? Naku, Diyos ko. Mayroon nakita ang ato ang amigo, guys. Sabi niya, itiit, wag lang masyadong magkampanti. Dapat po talaga na hindi kayo mauubusan sa bahay po ninyo ng mga pagkain. Kasi hindi po natin alam na tulad po noon na biglang nag-declare kumalat. Kasi yung sakit na yun guys, no? Doon sa China, sabi ng ating kaibigan ay pwedeng makapasok dito at mag-viral yan. Pag maghawa-hawa, delikado tangtanan. Dapat kahit ginawa nilang fake news dito sa atin, kasi hindi po talaga tinugunan po ng nakakataas po yung WHO, no? Ang WHO po ang makapagpasya kung ito ay delikado na marami ng natatamaan at naghawa-hawa nito. Pag dumami daw ang mga pasyente po doon sa mga hospital, ibig sabihin nito, matulad tayo noon. Kaya paalala ng ating kaibigan, dapat hindi tayo maubusan ng pagkain, dapat makapag-imbak tayo. Sobrang hirap ito. Noong nangyari sa COVID-19 guys, sobrang bilis ang pangyayari. Maraming mga tao na hindi nakapaghanda sa pagkain. Maraming mga tao na gustong lumabas para lang ay magpumilit, makabili lang ng pagkain para meron silang magagamit sa pang-araw-araw. Ngunit, ngayon po, nagpapasalamat tayo, sabi ng ating kaibigan, dahil po ay kahit fake news po yan, at least makapaghanda tayo. Kasi po, umamin na po yung China na totoo ang kanilang ipinakalat na balita. Dahil marami na po, napupuno na daw talaga guys yung mga hospital po doon na tinatamaan po ng HMPV
Yun. Sa lahat po na nagsasabi ha, sa mga duwende na fake news, no? Hindi totoo. Bakakon daw ang pagpaabot, no? Naggawa-gawa lang daw. Noon, 2024, ito ang sinabi ng ating kaibigan na mayroong mangyayari na masusunog, mahuhulog na mga apoy. Diba? Anong nangyari ngayon sa LA? Doon po tumama yung ano. O kasi po wala pong salarin na tao na gumawa. Tapos, tama. Sinabi ng ating kaibigan 88, pag 2025, mayroon pong plano ngayon ng taga-ibang bansa na magpatupad ng bagong virus. Ito, nangyari. Pag sinabi nila na 88, puputok talaga yung kanlaon. Di ba pumutok na naman? Kasabi, sabi ng iba kaibigan, yung mga nakapanood sa iba na manghula, hinulaan na yan ng ano. Oo nga, hinulaan na nga, pero iba po ang mga duwende pag naghula. Oo. Kasi yung iba, hinulaan nila, pero ang aabot pa ng tag 2 years, 1 year, hindi agad may iba na tumumpak, si Rudy Baldwin, kaibigan. Oo. Sa totoo lang guys, kung ikumpara natin yung tao at saka yung elemento, mas yung elemento yung pinakauna dito sa atin, at saka sila po talaga yung nakakita, no, kung magaganap na. Tulad po ngayon, sinabi ng ating kaibigan na yung virus na yan ipinakalat na totoo, kaya dapat po tayo ay mag-ingat. Huwag tayo magpapaulan, dapat po hindi tayo umiinom po ng ulan na tubig, at saka hindi po tayo kumakain po ng mga sobrang oily, mga tulad po ng mga fried dyan, no? Dapat ang kakainin po natin yung mga prutas na makapagbigay sa atin. Unang-una, kapag prutas ang pinag-usapan dito, lahat ng prutas ay mayroong spray, kaibigan. Gusto kong malaman, kaibigan, kung ano po ang pinakamagandang prutas na maipapayo po inyo na dapat po ay maano. Wow, salamat po. Sa totoo lang, lahat po ng mga prutas dito, pati sa Pinas, no, yung mangga, dumadaan po talaga sa mga chemical spray, sobrang spray, di ba? Ito po ang pinakamagandang pagkain na prutas guys na dapat po sa inyo. Ito po ang ipaabot ng ating kaibigan para po papaya. Yung papaya na sarili po yung itinatanim sa inyong bahay, o yung papaya nasa gubat. Maraming papaya guys na yung wild na papaya. Marami po. At saka ito katulad dito. Maganda po ito guys kahit walang spray, no, nakapag-survive siya sa mga insekto. Tulad po ng mga gulay, kasi lahat po ng gulay ngayon guys, yung mga itinatanim po ng mga tao, pero mayroon po mga safety na gulay tulad ng talong guys. Hindi po yan safety kapag yung nasa market tayo nagbili, no, sa totoo lang. Kasi sobrang daming mga chemical na inispray dyan. Unang-una, ang pinakamaganda po na mga pagkain na gulay, ito sinabi ng ating ebing kanina. Number 1, kamunggay. Kalamunggay man sa mga guys, kamunggay man sa mua. Alugbati, yun po ang pinakadapis na wala pong spray. Tangkong, at saka yung kamuting tinangkong, yun po ang pinakamaganda. Pag sinabing ampalaya, Diyos ko, naku po, masarap nga, pero grabe naman yung spray. Harap-harapan po natin ipaabot sa inyo para po makapag-ingat tayo. Alam mo kung saan po nagsimula yung cancer sa tao, no? Yung kinakain po natin ngayon na puro na lang chemical. Marami tayong makakain pa dito sa atin guys na walang spray, tulad po ng yabong, dabong man sa mga guys, yung kawayan. Marami pa. Gabi. Yun po ang mga magandang pagkain na pwede natin para po yung mapanatili po natin na malakas yung kalusugan natin at healthy, para malabanan po natin kung sakali man
ay ipinatupad na po ng WHO, yung ipinakalat po ng China. At least po nalaman po natin ngayon guys na totoo talaga, umamin na sila.